Nagawa pa niyang mangaliwa sa isang lalaking bayaran, sa gabi mismo ng diborsyo namin. Agad kong inakit ang fiancé ng lalaki niya. Hindi ko inaasahan na ganito pala siya kaganda. May mahahabang binti at balingkinitang bewang. Isang gabi kaming nagsama sa kama. Hindi talaga ako lugi. Akala ko pagkatapos ng isang gabing iyon, hindi na kami magkikita pa. Hindi ko akalain na sa paglipat ko sa bagong trabaho, siya pala ang kapitan ng Criminal Investigation Unit. Tiningnan ako ni Xiaoting, lalong naging malamig ang ekspresyon ng mukha niya. Forensic Dr. Ye, ito ang boss namin, si Captain Xiao. Hello, Captain Xiao. Hello. Malamig ang kanyang pakikitungo, na para bang hindi niya ako kailanman nakilala. Sa labas, nagpapanggap siyang seryoso, pero hindi ba't humihingal ka sa tabi ko, Xiaoting? Dahan-dahan niyang inabot ang kamay ko at akmang babawiin na sana, pero hinigpitan ko ang hawak at hindi binitawan. Tinitigan niya ako ng malalaki niyang mata. Tahimik lang akong nagtaas ng kilay sa kanya. Pilit niyang binawi ang kamay niya. Forensic Dr. Ye, sana ay magaling ka sa propesyon mo. Huwag mo akong bibiguin. Binaygo ba kita noong gabing iyon? Nang marinig iyon ni Xiaoting, hindi na niya ako muling tiningnan. Humakbang siya gamit ang mahahaba niyang binti at naglakad papunta sa kanyang opisina. Bumalik ako sa forensic department, sinuri ang bagong autopsy table at reagent cabinet. Nang maghahanda na akong magtrabaho, mabilis na lumapit ang assistant kong si Xiaoyan. Brother Chen, may isang mangingisda sa Chengshan Lake na nakabingwit ng isang malita. May laman itong nabubulok na bangkay. Tara na. Sa labas ng lungsod, sa Chengshan Lake. Pagdating ko roon, nauna nang dumating si Xiaoting at ang kanyang team. Kahit medyo malayo, naamoy ko na agad ang masamang amoy. Tinatanong na ni Xiaoting ang mangingisdang nakahuli ng malita. Forensic Dr. Ye, sobrang baho, kaya mo ba? Walang problema. Sinulyapan ako ni Xiaoting. Ibang-iba sa hitsura niya noong gabing iyon. Seryoso at kalmado ako kapag nagtatrabaho. Lubos ang konsentrasyon ko. Nagtanong si Cheng Meng. Full Forensic Dr. Ye, ganito nakabulok ang bangkay, matutukoy pa ba ang pagkakakilanlan niya? Ang biktima ay babae, nasa pagitan ng 40 hanggang 45 anyos. Tangkad ay 160 hanggang 165 sentimetro. Oras ng pagkamatay, hindi bababa sa 1 taon na. Kailangan pang bumalik sa autopsy room para sa mas masusing pagsusuri. Kailangang hintayin na madala ang bangkay doon para magsagawa ng masusing system autopsy at toxicology test para makumpirma. Xiao Meng, kontakin mo ang City Hydrology Department. Kunin mo ang data ng agos ng tubig sa Chengshan Lake sa nakalipas na 1 taon. Ang data ng pagbabago sa level ng tubig para ma-analyze ang oras at lugar kung saan itinapon ang bangkay. Xiao Che, agad na imbestigahan ang mga nawawalang babae sa lungsod sa nakalipas na 1 taon. Salin mo yung mga tumutugma sa edad at tangkad. Bukod dyan, alamin mo rin kung saan galing ang ganitong klase ng malita. Naging abala na ang lahat sa kani-kanilang gawain. Noong hapon, pumunta si Xiaoting sa forensic lab. Lumabas na ba ang resulta? Lumabas na. Ang biktima ay sinakal muna hanggang mawalan ng malay, bago pinukpok sa ulo gamit ang isang mapurol na bagay. Nagdulot ito ng cranial brain injury na siyang ikinamatay niya. May pinsala rin sa hyoid bone at thyroid cartilage. Ipinapakita nito na dumanas siya ng marahas na pananakal habang buhay pa, pero ang lala ng bali ay hindi sapat para magdulot ng pagkamatay dahil sa suffocation. Tingnan mo rito, may mga butong bumaon sa loob ng bungo. Ibig sabihin, bago siya mamatay, paulit-ulit siyang pinukpok. Una ay ang pananakal. Ang sanhi ng kamatayan ay pagpalo ng isang matigas na bagay, na nangangahulugang may malinaw na intensyon ang salarin na pumatay. At hindi isang bigla ang krimen na dala ng emosyon. Kailangan pang gumawa ng 3-dimensional reconstruction ng bungo. Para matukoy ang posibleng hugis ng ginamit na bagay, kailangan ding kunin ang mga bakas na naiwan sa buto para makita kung matutukoy natin ang uri ng sandata. Salamat sa iyong pagsisikap. Walang anuman. Trabaho ko lang ito. Magsasagawa pa sana ako ng isa pang pagsusuri nang biglang kumalam ang sikmura ko. Mula nang matuklasan ang kaso kaninang umaga,
Halos 7 oras na ang nakalipas. Wala pa akong kinakain. Nakita ito ni Xiaoting at marahang nagsalita. Itigil mo na muna yan at kumain ka na muna. Kumain ka na. Captain Xiao, sa anong kapasidad mo ako inuutusan? Bilang kalampungan, katrabaho, o bilang ex-fiancé ng lalaking yon na maporma, katrabaho? Pagkasabi niyon, umalis siya nang hindi lumilingon. Pinanood ko ang napakalamig na likod ni Xiaoting. Itinaas ko ang aking paa para sipin siya sa likod. Sa sumunod na segundo, para bang may x-ray vision si Xiaoting. Bigla siyang humarap at sakto niyang nakita ang pag-angat ng binti ko para sipin siya. Forensic Ye, mukhang malaki ang galit mo sa akin. Galit, Captain Xiao. Kung makapagsalita ka, malinaw naman na nagkaroon tayo ng malalim na ugnayan. Pero umaarte kang parang estranghero na hindi ako kilala. Naaalala ko pagkatapos ng gabing iyon, hindi ba sinabi mo, Forensic Ye, na hindi ka namang gugulo? Takot kang maadik ako sayo. O baka naman ang tingin mo sa akin ay hindi na puro. Anong gagawin natin, Captain Xiao? Dahil sa malamig mong itsura ngayon, lalo kung gustong halikan ka hanggang sa maiyak ka. Sasabihin ko ulit ito, at ito na ang huli. Hindi na ako makikipagrelasyon sa katrabaho sa labas ng trabaho. One night stand o ka-fling, parehong imposible. Yun lang. Anong magagawa ko? Likas na rebelde yata ako. Habang lalo kang nagkakaganyan, habang lalo mo akong sinusubukang itulak palayo, at nagkukunwaring walang nangyari, lalo lang kitang gustong asarin. Isa-isang dumating kami ni Xiaoting sa kantina. Boss, Kuya Ye, dito, tumango ako. Pagkakuha ng pagkain, umupo ako sa tapat ni Xiaoting at saglit kaming nag-usap tungkol sa kaso. Para gaman ng pakiramdam, biglang iniba ni Chen Zhao ang usapan. Forensic Ye, mag-usap naman tayo ng mas magaan. Ang gwapo mo, propesyonal at magaling. May girlfriend ka na ba? Wala. Oh, talaga, ang galing. Single pa rin ang boss namin, kayong dalawa, Array, HMM. Sinong sumipa sa akin? Chen Zhao, huwag kang ang magreto dyan. Kumain ka, boss, grabe naman yung reaksyon mo. Huwag mong sabihin gusto mo pa rin yung ex-fiancé mo. Kung ako ang tatanungin, yung lalaking yun mukhang maporma lang pero puro yabang. Hindi siya nababagay sa'yo, Chen Zhao. Sinabi kong tumahimik ka, kumain ka. Hindi mo ba naiintindihan? Hindi na nang ahas pang magsalita si Chen Zhao. Ah, okay, sabi niya. Tiningnan ko ang masungit na si Xiaoting. Bigla kong itinaas ang binti ko sa ilalim ng mesa at sinipa siya. Walang naging reaksyon si Xiaoting. Nang makita kong ganoon, sinipa ko siya ulit. Busog na ako. Anong problema, boss? Ba't ang init ng ulo mo? Huwag mong sabihing meron ka talaga ngayon. Pagkatapos kumain, nakatanggap ako ng tawag mula sa kaibigan kong si Xia Yibay. Nako, nagiinit talaga ang dugo ko sa galit. Sisubog na yata ang dibdib ko sa galit. Kalma lang, Xia Yibay, dahan-dahan lang sa pagsasalita. Anong nangyari? Sinong nagpagalit sa'yo? Yung gagong yun, yung basura. Sana talaga kaya kong mag-teleport sa harap niya ngayon din. Para ipakita sa kanya kung paano pagpira-pirasuhin ang demonyo. Taterin ko siya ng pino. Kakacheck ko lang gamit ang dummy account ko sa social media ng lalaking yun. At yung walang kwentang babaeng si Fu Nianyan. Binigyan niya ng Rolex yung lalaki. Ang tagal-tagal niyong kasal. May binigay ba siyang matinong bagay sa'yo? Hindi ka naman niya talaga minahal ng totoo. Bye, makinig ka sa akin. Burahin mo na yung social media niya. Wala na kaming anumang koneksyon ni Fu Nianyan. Mula noong makuha natin ang divorce certificate, siya ay siya. At ako ay ako. Kung sino man ang bigyan niya ng Rolex o kung anong kaswitan ang ipapakita niya, wala na akong kinalaman dyan. Kaya hindi mo na kailangang magalit para sa akin. Hindi sulit, nabulag lang siya. Iwanan ng isang mabuting tao na tulad mo para sa isang basurang tulad noon. Siguradong pagsisisihan niya yan balang araw. Sigurado yan. Pagkatapos kong makausap si Xia Yibay, bumalik ako sa forensic lab para mag-overtime buong gabi. Dala ko ang resulta ng mga pagsusuri para hanapin si Xiaoting. Hindi rin natulog si Xiaoting kagabi. Nasa administration office siya at tinitingnan ang sitwasyon ng malita.
Tingnan mo ang materyales ng kahon na ito, pati na rin itong lumang paraan ng pag-rivet. Mukha itong gawang kamay mula sa isang maliit na pabrika o isang lumang hardware store mula pa noong ilang dekada na ang nakalipas. Xiaoyi, humanap ka ng paraan para imbestigahan dito sa syudad at mga karatig lugar. Ang mga lumang pabrika ng hardware at leather goods na gumawa ng mga ganitong klaseng malita. Bigyan ng espesyal na atensyon ang mga nagsara na o nagbago ng negosyo. Paglabas ni Xiaoyi, nakita niya ako. Agad siyang bumati, "Doc Ye, nandito na po pala kayo. Hinahanap niyo po ba si Captain Xiao?" Lumingon si Xiaoting sa akin. Lumapit ako at iniabot sa kanya ang report na hawak ko. Ang paunang resulta mula sa buong gabing pagtatrabaho, HMM. Base sa 3D skull reconstruction at impact simulation, ang blunt object na naging sanhi ng nakamamatay na sugat ay may contact surface na pabilog, na may diametrong humigit kumulang 10 sentimetro, at may kaunting kurbada sa gilid. Matigas ang pagkakagawa nito. Sa paunang paghahambing, tumutugma ito sa ilalim ng isang karaniwang malaking ashtray na gawa sa kristal o salamin. Isa pang katangian, sa kaloob-looban ng hibla ng damit, nakakuha kami ng napakaliit na bakas ng pabango. Pagkatapos ng pagsusuri, natukoy namin ang isang partikular na formula ng rose perfume. Bihira lang ang brand na ito. Napakalaking tulong ng impormasyong ibinigay mo. Humikab ako ng may kasiyahan. Kung gayon, ang mga susunod na hakbang tulad ng pagbisita, pag-iimbestiga, at pag-verify ng mga lead ay ipapaubaya ko na sa inyong criminal investigation team. Kailangan ko nang umuwi para makabawi ng tulog. Mamamatay na ko sa puyat. Sige. Habang nagdadrive ako pabalik, nakita ko si Xiaoting na isinama ang kanyang team para mag-imbestiga. Pakitingnan ang numerong ito. Sa pamamagitan ng pag-deploy ng team, nahanap ni Xiaoting ang mga talaan ng pagbili ng bihirang pabango sa nakalipas na 2 taon. Sinala nila ang mga babaeng consumer na may edad 40 hanggang 45 taong gulang. Ang mga pulis na bumisita sa mga lumang pagawaan ng hardware ay na-verify din ang listahan ng mga nagpa-customize ng mga kahon noong taong iyon. Base sa pagsala at investigasyon, natukoy nila ang isang babaeng nagngangalang Jiang Ning. Si Jiang Ning, babae, 42 taong gulang, umalis 1 taon na ang nakalipas sa dahilan na magpapagamot sa ibang bansa. Ang kanyang social media ay patuloy pa ring nag-a-update hanggang ngayon. Ang IP address ay nagpapakitang nasa ibang bansa, pero ang asawa niyang si Xu Beiyan sa loob ng nakaraang taon ay walang anumang travel record palabas ng bansa. Ayon sa komunidad at mga kaibigan, wala ring nakakaalam ng eksaktong impormasyon tungkol sa pagpunta niya para magpagamot. Hindi ito kapanipaniwala. Ibinigay sa akin ni Xiaoting ang mga dokumento ni Jiang Ning na nakuha niya sa komunidad. Pakicheck mo agad kung ang dental features at hugis ng pelvic bone ng biktima ay tumutugma ba sa physiological data ni Jiang Ning. Sige, mamayang hapon, ipapaalam ko kay Xiaoting ang resulta ng test. Makukumpirma natin na ang biktima ay si Jiang Ning. Kinumpirma ng forensic na si Ye na ang biktima ay si Jiang Ning. Natukoy na ang pagkakakilanlan ng biktima. Ibig sabihin, ang investigasyon natin ay mayroon ng malinaw na direksyon at target. Hindi na ito isang kaso ng hindi pa nakikilalang bangkay, kundi isang murder case na partikular na target si Jiang Ning. Lahat kayo, pagkatapos ng 5 minuto, magkita-kita tayo sa Conference Room 1 Nanogram Criminal Investigation Team para sa isang meeting. Jiang Ning, babae, 42 anyos. Bago siya namatay, isa siyang lecturer sa Fine Arts Department ng College of Arts sa Yekeng University. Dalubhasa sa traditional Chinese painting. 3 taon na ang nakalipas. Nag-road trip si Jiang Ning kasama ang kanyang mga magulang at nasangkot sa isang malubhang aksidente sa sasakyan. Nakaligtas si Jiang Ning, pero malubhang napinsala ang litid sa kanyang kanang palso. Halos nawalan na siya ng kakayahang gumawa ng detalyadong pagpinta. Para sa isang lecturer ng traditional Chinese painting, isa itong malaking dagok. 1 taon na ang nakalipas. Nagplano si Jiang Ning na umalis ng bansa para raw magpagamot. Ayon sa records, bumili siya ng ticket, nag-check-in, at dumaan sa security. Pero, base sa hinuha ng forensic sa oras ng kanyang pagkamatay, malaki ang posibilidad na si Jiang Ning, sa huling sandali bago sumakay ng eroplano, ay nagbago o pinilit na baguhin ang kanyang biyahe. Hindi siya nakasakay sa eroplano. Ang sinasabi niyang pag-alis papuntang abroad ay isang kasinungalingan lang pala mula pa noon.
Ang asawa ni Jiang Ning, si Xu Banian, ay isa ring propesor sa Yucheng University. Hindi naman pala pumunta sa ibang bansa si Jiang Ning, at nawawala na siya ng isang buong taon. Bilang asawa niya, hindi ito inireport ni Xu Banian sa pulis. At patuloy na nag-a-update ang social media ni Jiang Ning kada ilang araw. Tanging ang pumatay lang sa kanya ang makakakuha ng cellphone niya. Sa ngayon, si Xu Banian ang pangunahing sospek. Dinala si Xu Banian sa istasyon ng pulis para sa investigasyon. Pumasok si Xiao Ting sa interrogation room. Dahil sa ilang araw na puyat, mas lalong naging seryoso at malamig ang kanyang mukha, na nakakatakot. Si Xu Banian ay nasa middle age na. Maayos ang pangangalaga sa sarili, walang beer belly. Hindi rin siya kalbo. Mayroon siyang aura ng isang maginoo at intelektual. Officer, ano po bang nangyayari? Bakit niyo ako biglang dinala sa ganitong lugar? Alam mo ba na ang asawa mong si Jiang Ning ay pinatay na halos isang taon na ang nakakaraan? Imposible. Hinding-hindi yan totoo. Nasa abroad siya para magpagamot. Kahapon ng hapon, nag-message pa nga siya sa akin. Sabi niya, maayos lang daw ang lahat. Nagsisinungaling ka. Kanina noong sinabi mong, imposible, palaging gumagalaw ang mga mata mo papunta sa kaliwang itaas. Sa behavioral analysis, karaniwang nangangahulugan yan na ang utak mo ay gumagawa ng isang imahe. Hindi inaalala ang isang tunay na eksena. Ang mga kalamnan sa kaliwang sulok ng iyong bibig ay hindi natural na nanigas at bumaba. Ito ay nangyayari kapag ang isang tao ay pilit na nagpapakita ng pagkagulat at sinusubukang kontrolin ang kanyang ekspresyon. Isang madaling makitang butas. Ang pagkagulat mo ay pakunwari lang. Hindi ko talaga alam ang sinasabi mo. Anong paggalaw ng mata? Anong paninigas ng gilid ng bibig? Nagulat at nasaktan lang talaga ako. May masamang nangyari sa mahal ko. Ako ang pinaka nasasaktan sa lahat. Paano mo magagamit ang mga yan para pagbintangan ako ng mali? Sabi mo palaging nakikipag-ugnayan sa iyo si Jiang Ning sa WeChat. Nag-video call ba kayo? Sige, tatanungin kita. Paano ka nakakasiguro na ang kachat mo sa kabilang linya ay si Jiang Ning mismo? Kung totoong nagpunta lang siya sa ibang bansa para magpagaling, bakit sa loob ng isang buong taon? Bilang asawa niya, wala kang kahit isang record na lumabas ng bansa. Wala kang biniling plane ticket para bisitahin siya, at wala ring record na sinubukan mo man lang siyang i-video call para kumustahin. Normal ba yan, Professor Xu? Simula noong nangyari yun 3 taon na ang nakalipas, para siyang nagbago. Kapag lumalapit ako sa kanya, naiinis siya. Pinapalayo niya ako, kahit na nag-aalala ako. Pero sa itsura niya noon, natatakot akong baka kapag nagsalita pa ako, ay mawala na rin pati ang huling pagnanais niyang mabuhay. Noong araw na umalis siya, personal ko siyang hinatid sa airport. Pinanood ko siyang dumaan sa security check papunta sa boarding gate. Kung alam ko lang na mangyayari ito. Kahit anong mangyari, pipigilan ko siya o sasama na lang ako sa kanya. Walang emosyon na inihagis ni Xiao Ting ang mga dokumento tungkol sa malita sa harap ni Xu Banian. Ang maletang ito, 30 taon na ang nakalipas, sa Japang nagpunta ang mga magulang ni Jiang Ning sa sikat na pagawaang Yanggu Hardware para ipasadya ang kanyang dote. Ngayon, natagpuan ito sa ilalim ng Qingshan Lake, at ang laman ay ang naagnas ng bangkay ni Jiang Ning. Nawala ang malita sa bahay ninyo. Sabihin mo sa akin na alam mo ang lahat tungkol sa maletang yun. Tinanong niyo kung nasaan na ngayon. Baka, nakatago lang kung saan. O baka hindi ko lang talaga napansin. Hindi ko talaga alam. Akala ko buhay pa ang asawa ko. Tapos ngayon, bigla niyo na lang sasabihin sa akin na patay na siya. At nasa loob pa ng maletang yun. Ako ang pinaka nagulat at pinaka nasasaktan sa lahat. Mahal ko siya. Mas mahalaga pa sa akin ang buhay ni Ningning kaysa sa sarili kong buhay. Paano ko siya sasaktan? Kung sumagiman lang sa isip kong saktan siya, mamatay na sana ako sa masamang paraan. Kung walang matibay na ebidensya, kahit na may espesyal na pahintulot, 48 oras lang siyang maaaring ikulong. Ibig sabihin, kailangan nating sa loob ng 48 oras ay makahanap ng matibay na ebidensya. Pumunta sina Xiao Ting at Cheng Wei sa Yuda University. Nahanap nila ang superior ni na Jiang Ning at Xu Banian. Sila ang sikat na model couple sa aming universidad. Galing sa mahirap na pamilya si Professor Xu. Narinig ko na nakapag-aral lang daw siya noon dahil kay Teacher Jiang Ning. Nakatapos daw siya ng kolehiyo dahil sa tulong pinansyal ng pamilya ni Professor Jiang. At nang naging stable na ang career niya, pinakasalan niya si Professor Jiang.
Kalaunan, kahit nalaman niyang nahihirapan magkaanak si Teacher Jiang Ning dahil sa kanyang kalusugan, hindi siya nagreklamo kahit isang beses. Totoong napakabait niya kay Teacher Jiang Ning. Kitang-kita naming lahat yon. Pagkatapos, pinuntahan naman ni Xiao Ting ang mga kapitbahay ni na Xu Banian at Jiang Ning. Nako, ma'am, si Professor Xu, wala kayong masasabi dyan. Napakabuting tao. Simula noong naaksidente sa kotse ang mga magulang ni Jiang Ning, at napinsala rin ang kamay niya, naging sobrang sama ng ugali niya, hindi mo mailarawan. Madalas naming naririnig na naghahagis siya ng mga gamit sa bahay at sinisigawan si Professor Xu. Ang papangit ng mga sinasabi niya. Narinig namin yan ng ilang beses. Pabalik sa istasyon ng pulis, galit na galit si Chen Zhao. Itong si Xu Banian, sa universidad, siya yung mabuting asawa na tumano ng utang na loob. Sa mata ng mga kapitbahay, isa siyang kaawa-awang hindi lumalaban kapag sinasaktan at hindi sumasagot kapag pinapagalitan. Matatag ang imahe niya bilang isang mabuting asawa at mabuting lalaki, at dahil dyan, walang sino man ang maghay-hinala sa kanya. Kinuha ni Xiao Ting ang kanyang telepono at tinawagan ang technical department. I-trace nyo ngayon ang IP address ng mga social media account at activity sa cellphone ni Jiang Ning. Malamang may nagpeke ng IP para magmukhang galing ito sa ibang bansa. Pero sa totoo lang, nasa loob lang ito ng bansa. Ikaw, imbestigahan mo si Cheng Meng. Tingnan mo ang mga record ni Xu Banian noong college. Bigyan mo ng pansin kung kumuha ba siya ng anumang major course na may kinalaman sa computer. Pagdating sa istasyon ng pulis, nang papasok na sana si Xiao Ting, napansin niya sa gilid ng kanyang mata ang isang dalaga na namumula ang mga mata at nakatayo sa tabi ng flower bed. Nilapitan siya ni Xiao Ting at marahan siyang tinanong, "Hello, taga rito po ako. May kailangan po ba kayong asikasuhin sa istasyon? Estudyante po ako sa Yucheng University." Narinig ko po, na si Professor Jiang Ning, siya, pinatay na raw siya 1 taon na ang nakalipas. Totoo po ba iyon? Sabihin niyo pong hindi ito totoo. Estudyante ka ni Professor Jiang. Opo, ako po si Xia Zinren. Isa po ako sa mga naging estudyante ni Professor Jiang. Mahirap lang po ang pamilya ko. Muntik na po akong huminto sa pag-aaral noon dahil hindi ko kayang bayaran ang tuition. Nalaman po iyon ni Professor Jiang, at palihim niya akong tinulungang bayaran ang tuition ko. Pinalakas din po niya ang loob ko. Siya po talaga, ang pinakamabuting tao at guro. Paano nangyari? Maraming tao rito. Hindi magandang mag-usap dito. Sumama ka sa akin sa loob. Hahanap tayo ng tahimik na lugar para makapag-usap ng maayos. Dinala ni Xiao Ting ang dalaga sa loob ng istasyon. Ikinuha niya ito ng isang basong tubig. Matapos kumalma ng kaunti, nagpatuloy sa pagtatanong si Xiao Ting, "Miss Xia, ikinalulungkot kong sabihin sa iyo na iniimbestigahan namin ang kasong ito. Ngayon, kailangan kong sabihin mo sa akin ng detalyado at eksakto kung kailan mo huling nakita si Professor Jiang Ning. At sa anong sitwasyon? Noong mga panahong iyon, mayroon po ang kolehiyo ng isang mahalagang slot para maging exchange student sa France. Malaki po ang tiwala sa akin ni Professor Jiang. Kaya't inirekomenda niya po ako ng husto sa mga pinuno ng department. Sa totoo lang po, halos sigurado na ako na ang mapipili. Pero hindi ko po alam kung anong nangyari, bigla na lang pong nagbago ang desisyon. Inirekomenda ni Professor Xu ang kanyang estudyante, si Lin Chenchen. Noong huli kong makita si Professor Jiang, nakita ko po siyang nakikipagtalo ng matindi kay Professor Xu dahil sa issue ng exchange student. Lin Chenchen, sinabi mo kanina, yung pumalit sa iyo para sa exchange student slot. Ang estudyante ni Professor Xu ay nagngangalang Lin Chenchen. Kumusta ang grades niya sa major subjects niya noon? At ano ang relasyon niya kay Professor Jiang Ning? Pinunasan ni Xia Zinren ang mga luha sa kanyang mukha. Ang grades ko po sa major subjects ay number 1 sa aming batch. Ang grades naman po ni Lin Chenchen, nasa top 20 siguro ng batch namin. Dahil lang po sa rekomendasyon ni Professor Xu, sa huli, napunta kay Lin Chenchen ang slot para sa exchange student. Nasa art studio po ako noon. At parang narinig ko po si Professor Jiang na sobrang emosyonal. Sumigaw po siya kay Professor Xu, "Xu Banian. Kapag hinayaan mong si Lin Chenchen ang pumunta, sisirain ko ang reputasyon mo." Sige, napakahalaga ng mga impormasyong ibinigay mo. Salamat sa iyo, Miss Xia. Pwede ko po bang makita si Professor Jiang sa huling pagkakataon? Gusto ko po siyang ihatid. Sa ngayon, habang iniimbestigahan pa ang kaso. Sa takdang panahon, kung gugustuhin mo.
Pwede kang magbigay ng iyong huling palem bilang isang estudyante. Salamat po, officer. Sana mahanap niyo agad ang katotohanan para matahimik na si Professor Jiang. Pagkaalis ni Xia Zinren, may ipinatawag si Xiaoting. Songqing, imbestigahan mo agad ang isang estudyante sa Yekeng University na nagngangalang Lin Chenchen. Gusto kong malaman ang lahat ng impormasyong may kaugnayan sa kanya. Sa interrogation room, nang makitang pumasok si Xiaoting, bahagyang iminulat ni Xu Beiyan ang kanyang mga mata. Officer Xiao, salamat sa pagpunta mo ulit dito. Pero kung hindi ako nagkakamali, 1 oras na lang, aabot na sa 48 oras. Wala kayong nakitang kahit anong ebidensya pero ikinulong niyo ako. Parating na ang abogado ko. Pagkalabas ko rito, siguradong magrereklamo ako laban sa inyo. Walang emosyong umupo si Xiaoting sa tapat ni Xu Beiyan. Ang mga magulang ni Jiang Ning, noong mga panahong hirap na hirap ka. Tinustusan ang pag-aaral mo sa kolehiyo. Si Jiang Ning, noong wala ka pang kahit ano, buong pusong sumama sa iyo at sinuportahan ka sa lahat. Isinuko pa niya para sa iyo ang pagkakataong maging isang mahusay na propesor, Xu Beiyan. Para lang ba sa huli ay patayin mo siya, isilid sa malita, at ilubog sa malamig na ilalim ng lawa? Xu Beiyan, wala ka ba talagang kahit kititing na pagsisisi? Officer Xiao, hindi ko talaga maintindihan kung anong sinasabi mo. Mabait sa akin ang mga magulang niya, at si Ningning din. Lahat ng yan ay nasa puso't isip ko, kaya naman mas lalo ko siyang minahal. Mas pinahalagahan ko siya. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin maintindihan kung paano siya pinatay. Mas masakit ito para sa akin kaysa kaninuman sa inyo. Nagkunwari na naman siyang umiiyak. Araw-araw pa nga akong umaasan na sana mahanap niyo na ang katotohanan. Para mabigyan ng katarungan ang sarili ko at si Ningning. Pero sinong mag-aakala na sa lahat ng investigasyon ninyo? Wala kayong mahahanap at ikukulong niyo lang ako rito. Paulit-ulit ninyo akong tinatanong. Ano ba ang gusto niyong gawin? Inaabuso niyo ang kapangyarihan niyo. Pagod na ako sa interrogation. Gusto niyo ba akong piliting umamin? Ang konsensya ng taong to ay parang kinain na ng aso. Kahit mga hayop na walang puso, tatawagin siyang ninuno. Officer Xiao, huwag mong sabihing hindi niyo talaga mahanap ang totoong salarin. Kaya nag-iisip na lang kayong dumampot ng kung sino para pagbintangan. At ipapasa sa akin, ang tapat niyang asawa, para lang masara na agad ang kaso. Sa kabila ng pambubuska ni Xu Beiyan, walang nagbago sa ekspresyon ng kanyang mukha. Sa halip, inihagis niya ang isang tumpok ng litrato sa mesa. Tingnan mo mismo kung ano to. Yumuko si Xu Beiyan para tingnan ito. Pagkakita niya, natigilan siya ng husto. Nasa litrato si Lin Chenchen na may buhat na bata, kasama ang kanyang ina. Kuha ito habang papalabas sila sa isang residential complex. Sa birth certificate ng batang ito, ang pangalan mo ang nakasulat sa linya para sa ama, Xu Beiyan. Matagal nang natuklasan ni Jiang Ning ang relasyon ninyo ni Lin Chenchen, at alam na rin niya ang tungkol sa pagbubuntis nito. Natakot ka na isisiwalat niya ang sikreto ninyo at masisira ang reputasyon mo. Kaya mo siya pinatay. Hindi ako pumatay. Kahit na nambabae ako. Isa lang yung usaping moral, problema lang sa pamumuhay. Walang kinalaman ang pagkamatay ng asawa ko sa akin. Sa sandaling iyon, dumating ang isang pulis mula sa technical department. Kapitan Xiao, nahanap na namin ang cellphone ni Jiang Ning sa isang inuupahang bahay sa western suburb na nakapangalan sa tatay ni Xu Beiyan. Doon ito natagpuan. Na-verify na namin ang mga record ni Xu Beiyan sa universidad. Kumuha nga siya ng mga major course sa computer. Lalo siyang magaling sa virtual positioning at data spoofing technology. Agad na suriin ang fingerprint sa cellphone na to. Hindi nagsisinungaling ang mga fingerprint ni Xu Beiyan. Pinik mo ang mga post para pagtakpan ang bakas ng krimen mo. Malapit nang malantad ang lahat, biglang gumuho ang emosyon ni Xu Beiyan. Napaupo siya sa silya, nakasapo ang dalawang kamay niya sa kanyang noo. Paos na paos ang boses niya. Hay, hindi ko binalak na patayin siya. Siya ang masyadong nanggipit, ayaw kaming tigilan. Dati, mahal na mahal ko talaga si Jiang Ning. Isa lang akong mahirap na batang galing sa bundok. High school pa lang, magkakilala na kami. Noong mga panahong yun, mas magagaling ang grado niya kaysa sa akin. Nang makita niyang nahihirapan akong mag-aral, kusa siyang lumapit para turuan ako. Nang makapasa ako sa universidad, walang may pang tuition ang pamilya ko. Si Jiang Ning ang lumapit sa mga magulang niya para pakiusapan silang tustusan ang pag-aaral ko. Pinag-aral nila ako hanggang makatapos. Noong panahong iyon,
Sinabi ko sa sarili ko na kahit anong hirap ang danasin ko, magiging mabuti ako kay Jiang Ning at susuklian ang kabutihan ng pamilya niya. Pareho kaming nanatili sa unibersidad at nagpakasal. Sabi ng lahat, isa kaming modelong mag-asawa. Isang perpektong mag-asawa. Pero walang nakakaalam kung gaano ako kamiserable sa loob-loob ko. Paano ba naman, palaging nananalo ng award ang mga painting niya. Sa pag-a-apply bilang associate professor, nauna pa rin siya sa akin. Dahil kung ano man ang meron si Shubin Ian ngayon. Ang makaalis sa bundok, ang makapanatili sa unibersidad. Lahat ay dahil kay Jiang Ning, dahil sa koneksyon ng pamilya niya. Sa tuwing umuwi kami sa bahay ng mga magulang niya, sa una, magalang sila. Pero sa paraan ng pananalita nila, laging lumalabas na si Ningning ang mas angat, at ako ang swerte lang. Sa paningin nila, habang buhay akong aasa sa limos nila. Isang mahirap na bata na nakabangon lang. Sa bahay na yon, wala man lang akong karapatang makipagtalo sa kanya, dahil magmumukha akong walang utang na loob. Ang pakiramdam ay parang nakukulong sa isang hindi nakikitang lambat, na pahigpit ng pahigpit. Hindi ako makahinga. Ang lahat ng hinanakit na to, lahat ng sama ng loob na ito, tiniis ko. Ito ang dapat kong pagdusahan. Pero may isang bagay akong hindi matanggap. Hindi siya magkaanak. Malinaw na sinabi ng doktor na siya ang may problema. Pero alam mo ba kung anong sinabi niya sa akin noon? Okay lang yan, Bane Ian. Huwag na lang tayong mag-anak. Ang dali para sa kanyang sabihin. Ang bayan ko ay isang tradisyonal na nayon sa bundok. Sa tuwing tatawag ako sa bahay, umiiyak ang nanay ko at sinasabing anong kasalanan ang nagawa niya sa nakaraang buhay niya. Iniisip kong mahal ko siya, kaya pinilit kong tanggapin ang pagsasamang ito. Habang tumatanda ako, nakikita ko ang mga katrabaho kong may kargang anak na pino-post sa social media. Nakikita ko ang nanay ko na palihim na nagpupunas ng luha, sobrang sakit sa dibdib. Si Lin Chen Chen ay isang estudyante sa universidad na galing din sa nayon namin. Mas mahirap pa ang pamilya niya. Ako ang tumulong sa pag-aaral niya. Nang maglaon, nakapasa siya sa Yekeng University. At naging estudyante ko, humahanga siya sa akin. Sabi niya, mas magaling daw akong magturo kaysa sa ibang mga guro. Na hindi ako dapat natatabunan ng kasikatan ni Professor Jiang Ning. Sa paningin ko, si Lin Chen Chen ay isang masipag at marunong tumano ng utang na loob na bata. Medyo binigyan ko siya ng espesyal na atensyon, total taga-amin din naman siya. At ako pa ang nagpaaral sa kanya. Pero noong mga panahong yun, hindi ko talaga inisip na magloko. Hanggang sa nangyari yun, 3 taon na ang nakalipas. Dinala ng nanay ko ang mga kamag-anak namin mula sa bundok para bumisita sa syudad. Sa kasamaang palad, may lakad si Jiang Ning noong araw na yon. Hindi ko sila personal na maasikaso kaya ang nanay ko na ang bumili ng mga pagkain. Sabi niya, magluluto na lang siya ng simpleng handa sa bahay. May alaga kaming aso roon. Aso itong palaboy na pinulot lang ni Jiang Ning kung saan 7 taon na ang nakalilipas. Madalas naman, masunurin ang asong iyon. Pero noong araw na yon, walang tigil ito sa pagtahol sa isang bisita. Nagngangalit pa ang mga ngipin. Nainis na yung bisita sa katatahol ng aso. Kaya sinipa niya ang aso. Medyo napalakas yata ang pagkakasipa niya. Nawalan ng malay ang aso. Tapos, nagsulsul pa yung bisita. Sabi niya sa nanay ko, total na wala na rin naman ng malay ang asong to. Katayin na lang natin at gawing pulutan, para masaya tayong lahat. Pag-uwi ni Jiang Ning, pagkapasok pa lang niya ng pinto, hinanap niya agad ang aso. Hindi niya ito mahanap, sinabi ng nanay ko sa kanya na matigas ang ulo ng aso. Tumakas daw, hindi naniwala si Jiang Ning. Binuksan niya ang CCTV sa sala, doon niya nalaman ang katotohanan. Nang malaman niyang kinain nila ang aso niya, sumabog siya sa galit. Nag-iskandalo siya, at walang tigil na tinawag ang pamilya ko. Pinilit niyang mag-sorry ang nanay ko at ang kamag-anak namin. Hindi lang yun, pinalayas niya pa ang nanay ko at ang kamag-anak namin sa sarili naming bahay. Sobrang nakakahiya ang nangyari. Pag-uwi ko sa probinsya, pinagtitinginan ako ng mga tao. Sabi niya mahal niya raw ako. Pero para sa ganoong kaliit na bagay, hindi man lang niya ako binigyan ng kahihiyan. Nagkasakit ang nanay ko sa sama ng loob dahil sa kanya. Ni hindi man lang siya umuwi para dalawin ito. Siya at ang mga magulang niya, talagang mababa ang tingin sa akin. Ganoon ba talaga kahalaga ang isang aso? Hindi siya magkaanak, pero ni minsan hindi ko siya sinumbatan. Kung hindi naman kasi unang nagwala yung aso niya sa kamag-anak namin, papatayin ba yun ni nanay? Kumunat ang noo ni Xiaoting. 7 taon nang inalagaan ni Jiang Ning ang asong iyon.
Patunay iyan na isa siyang taong napakamaalaga. Baka araw-araw pag-uwi niya galing trabaho. Ang pinaka-inaabangan niya ay ang pagsalubong ng aso sa may pinto, dala-dala ang tsinelas niya. O ang ipasyal ito pagkatapos kumain. Tapos, kinatay ng nanay mo at ng kamag-anak ninyo ang aso niya. Naisip mo ba kung gaano kasakit yun para sa kanya? Alam kong masama ang loob niya. Sinabi ko rin naman, kung gusto niyang mag-alaga ulit, papalitan ko. Siya mismo ang ayaw. Itong aso, nakakaintindi pa ng tao. Pero ikaw, hindi. Mas masahol ka pa talaga sa hayop. Kung hayop ako, bakit hindi pa ako kinukuha ng langit? Sa halip, ang mga magulang pa ni Jiang Ning ang kinuha. Ibig sabihin, kahit ang langit, hindi na rin sila kinaya. Sinasabi nilang parang tunay na anak na ang turing nila sa akin, pero sa loob-loob nila, mababa ang tingin nila sa akin. Minamaliit nila ang mga magulang ko na nasa probinsya. Nang maaksidente ang mga magulang ni Jiang Ning. At nasaktan pa ang kamay niya kaya hindi na siya makapagpinta, naging pabago-bago na ang emosyon niya. Konting bagay lang, nagagalit na siya. At nakikipag-away sa akin. Pagod na ako. Noong bagong taon na yun, ayaw niyang umuwi. Ayaw niyang sumama sa akin sa probinsya para magbagong taon. Mag-isa akong umuwi. Habang bumibisita sa mga kamag-anak at kaibigan, nagkumpol-kumpol ang lahat. Pinag-usapan na naman nila ang tungkol sa hindi namin pagkakaanak. Ang mga salitang yun, parang mga karayom. Sumasaksak sa mga magulang ko, at tumutusok din sa puso ko. Binigyan ako ng ultimatum ng nanay ko. Kung habang buhay daw siyang hindi magkakaapo. Hindi ko kailanman malilimutan ang panahong iyon. Nagbakasyon din noon si Lin Chenchen sa probinsya. Masama ang loob ko. Ang bahay namin ay parang nagyayelo, at sa probinsya naman ay puro pressure. Si Lin Chenchen lang, alam niyang masama ang loob ko. Minsan-minsan siyang pumupunta sa bahay para samahan akong mag-usap. Mambabula si Lin Chenchen at marunong mag-aliw ng tao. Tuwing malungkot ako, malumanay niya akong aaliwin. Nung gabing iyon, sobrang nalasing ako. Dahil sa kalasingan, may nangyari sa amin ni Lin Chenchen. Pagkatapos, nakahiga si Lin Chenchen sa dibdib ko at pinapakalma ako, sinabing huwag kong sisihin ang sarili ko. Hindi raw niya sisirain ang pamilya ko. Sinabi niya na matagal na niya akong gusto. Basta't makasama niya lang ako. Payag siyang maging kabit. Sino ba namang hindi magkakagusto sa isang bata at maganda? Mabait at humahanga sa'yo. At nangyari na ang una. Maingat naming itinago ni Lin Chenchen ang lahat. Hindi siya kailanman humingi ng sobra. Tahimik lang siyang nanatili sa tabi ko. Hindi ko inisip na makipaghiwalay. Dahil ang imahe namin ni Jiang Ning bilang perpektong mag-asawa ay kilala na ng lahat. Napakalaki ng pinagdaanan ng pamilya ni Jiang Ning. Kung iiwan ko siya, tatawagin lang akong walang utang na loob. Gusto ko ng kabit sa labas. Habang buo ang pamilya ko sa bahay. Estudyante ko si Lin Chenchen. Walang sino man ang maghay-hinala sa relasyon namin. Lumipas ang 2 taon ng ganoon lang. Ang masunuring si Lin Chenchen ay biglang naging matapang. Sinamantala niya ang business trip ni Jiang Ning. At palihim na pumunta sa bahay namin ni Jiang Ning. Isinuot niya ang pantulog ni Jiang Ning. Nag-spray ng pabango ni Jiang Ning, at humiga sa kama na binili ni Jiang Ning para hintayin ako. Sabi niya, yung patago, yung takot na baka mahuli, yun daw ang pinaka-exciting. Totoo nga ang sinabi ni Lin Chenchen. Sobrang naadik ako sa sarap ng pagtataksil. Basta't wala si Jiang Ning sa bahay, pinapapunta ko si Lin Chenchen. Naglagay si Jiang Ning ng CCTV sa sala, pero marunong ako sa computer. Tuwing pupunta si Lin Chenchen, binabago ko na agad ang program. Para walang mapansin si Jiang Ning na kakaiba, pero walang lihim na hindi nabubunyag. Mahilig si Jiang Ning mangolekta ng mga pabango na hindi sikat. Isang beses, pumunta si Lin Chenchen. At kinuha ang isa sa mga pabango. Matagal hinanap ni Jiang Ning yun pero hindi niya makita. Pagkatapos, pinuntahan ako ni Lin Chenchen sa opisina. Naamoy sa akin ni Jiang Ning ang pabangong iyon. Hindi ako direktang kinumpronta ni Jiang Ning. Kalmado niyang sinabi na kailangan niyang umalis para sa isang business trip. Akala ko talaga aalis siya. Nung gabing yun, dinala ko si Lin Chenchen sa bahay. Pero ang hindi niya inaasahan. Ang hindi ko pala inaasahan, habang may ginagawa kami ni Lin Chenchen. Biglang bumalik si Jiang Ning. Nahuli niya kami sa akto. Agad kaming sinampal ni Jiang Ning. Lumuhad ako at nagmakaawa kay Jiang Ning na bigyan pa ako ng isang pagkakataon. Pinagsulat ako ni Jiang Ning ng isang sulat pangako. Noong mga oras na iyon, wala pa sa isip ko na patayin si Jiang Ning. Pero nagkataon, nalaman ni Lin Chenchen na buntis siya.
Nung nalaman ng nanay ko ang balitang ito, nagbanta siyang magpapakamatay para pilitin akong humanap ng paraan para mapanatili ang bata sa tiyan ni Lin Chen. Hay, wala akong nagawa. Kinailangan kong tiisin ang pressure at ipadala si Lin Chen sa ibang bansa bilang exchange student para doon manganak. Dahil dito, nagkaroon kami ni Jiang Ning ng matinding pag-aaway. Nagbanta pa siya na sisirain niya ang pagkatao ko. Noong mga panahong iyon, hindi umuwi si Jiang Ning sa bago naming bahay. Sa halip, sa lumang bahay siya tumutuloy, at natakot ako. Baka totohanang isapubliko ni Jiang Ning ang tungkol sa amin ni Lin Chen, kaya bumalik ako para makiusap sa kanya. Pero sa sandaling binuksan ko ang pinto, nakita ko siyang nakaupo sa harap ng TV. Ipinapalabas sa screen ang video namin ni Lin Chen sa loob ng kwarto. Walang emosyon siyang tumingin sa akin, pero puno ng pagkamuhi ang kanyang mga mata. Shubin Ian, ano sa tingin mo ang mangyayari sa'yo? Sabi niya, kung ipapalabas ko ang video na to sa malaking screen sa anibersaryo ng eskwelahan. Ang imahe mo bilang isang mabuting asawa at mahusay na propesor, ang reputasyon mo sa lipunan na pinaghirapan mong buuin sa loob ng mahigit 10 taon. Masisira lahat yun sa isang iglap, di ba? Nang makita niya ang takot sa mga mata ko, ngumisi siya ng malamig. Takot ka na ngayon, ano? Noong suot-suot ni Lin Chen ang pantulog ko at ginagamit ang pabango ko habang naglalandian kayo, bakit hindi ka natakot? Shubin Ian, teenager pa lang ako, sumama na ako sa'yo. Ngayon, nasa atin na ang lahat. Pero nagtaksil ka, wala kang konsensya, ang kapal ng mukha mo. Hindi ka ba nahihiya? At ikaw, makapal ba ang mukha mo? Kaya mong sumama sa akin noong teenager ka pa lang. Ipinagsiksikan mo pa ang sarili mo para lang mapakasalan ako. Pagkarinig sa sinabi ko, sinampal ako ni Jiang Ning. Kung hindi dahil sa suporta namin ng mga magulang ko. Sa tingin mo ba, mararating mo kung nasaan ka ngayon, Shubin Ian? Bakit nagawa mo akong pagtaksilan? Ang mga salita niya ay samugat sa marupok kong ego at depensa. Namula sa galit ang mga mata ko, at nagiba ang ekspresyon ng mukha ko. Bigla ko siyang sinakal sa leeg. Nagpumiglas siya ng husto. Pero ang mga kamay ko ay parang bakal na humigpit sa kanya. Kung hindi niya lang ako itinulak sa sitwasyong wala na akong kawala. Hindi ko siya sisikilan hanggang mamatay. Pagkatapos, dahil hindi pa rin ako kontento, ilang beses kong ipinukpok ang ashtray sa ulo niya. Nang kumalma ako, natakot ako na mabisto ang krimen. Kaya isinilid ko ang bangkay niya sa isang malita at itinapon ito. Matapos ikwento ang lahat, hindi napigilan ni Shubin Ian na humagulgol. Sa kanyang pag-iyak ay may halong iba't ibang komplikadong emosyon, galit sa sarili dahil pinatay niya ang taong kasama niya mula sa hirap hanggang sa ginhawa. Pinanood ko ang buong proseso ng interogasyon. Pagkahalo ang nararamdaman ko. Hindi talaga dapat sinusubukan ng mga babae na tulungang umangat ang lalaking mas mababa sa kanila. Ang pagpapakasal sa ganitong lalaki ay malamang na hindi pasasalamat ang kapalit, kundi ang ituring kang tinik sa lalamunan, pagtataksil, at galit. Lalo na yung mga tipo na may malaking ego at hindi nakikita ang tunay nilang katayuan. Kapag umasenso na sila, nakakalimutan na nila kung saan sila nagsimula. Si Shubin Ian at Jiang Ning ang pinakatipikal na halimbawa. Mas magaling si Jiang Ning kaysa kay Shubin Ian, at ang pamilya niya ay mas may kaya kaysa sa pamilya nito, kaya matagal nang hindi balanse ang nararamdaman ni Shubin Ian. Matagal na siyang nai-pressure, at saka ang ina ni Shubin Ian. Galing sa bundok, makaluma ang pag-iisip at may kakaibang tiwala sa sarili. Iniisip niya na nakapasa sa unibersidad at nakaalis sa bundok ang anak niya dahil sa sarili nitong pagsisikap. Hindi siya magpapasalamat kay Jiang Ning at sa pamilya nito. Iniisip pa niya na sobrang galing ng anak niya. At si Jiang Ning pa ang mapalad na napangasawa ito. Lalo na't may malaking kapintasan si Jiang Ning, hindi siya magkaanak. Kaya naman walang pakundangan niyang kinatay at niluto ang asong inalagaan ni Jiang Ning sa loob ng 7 taon. At buong loob pa niyang sinasabi na wala siyang ginawang masama. Isa lang naman daw iyong hayop. Lumabas siya sa interrogation room at sinabi sa mga miyembro ng team niya. Naging mahirap para sa lahat kamakailan. Walang overtime ngayon. Umuwi na kayong lahat at magpahinga ng maaga. Babalik na rin ako sa forensic lab para mag-time out. Ilang hakbang palang pagka-out ko, may nakita akong isang matangkad na anino na papalapit kay Xiaoting. Kapitan Xiao, Kuya Ichen, ang pangalan niya ay Su Yibay. Taga-Intelligence Information Center siya.
Bago ka dumating, siya ang pinakagwapong pulis sa distrito natin. Ngayong nandito ka na, sigurado akong sa iyo na mapupunta ang titulo. Huwag na nating pag-usapan yan. Ang sinasabi ni Kuya HN ay, nakita ko si Su Yibay na sumunod kay Xiaoting sa loob ng opisina niya. Sikat na sikat talaga ang amo natin. Hindi ko alam kung anong klaseng gay uma ang pinainom sa kanya ng fiancé niya. Sa dami ng nanliligaw sa kanya. Doon lang talaga siya sa mayabang at mababa ang tingin sa kanyang fiancé. Marami bang nanliligaw sa amo ninyo? Oo naman, bukod pa sa crush ng bayan, na si Su Yibay. Sa tuwing nakikita niya ang amo natin, kinikilig siya. Dati, may isang napakayamang negosyante na nakidnap. Ang amo natin ang nagligtas sa kanya. Pagkatapos noon, gusto niyang ialay ang sarili niya bilang kabayaran. Araw-araw siyang nagpapadala ng 79 na rosas dito at nililibre pa kaming lahat sa opisina. Diretsahan siyang binalaan ng amo natin na kapag bumalik pa siya, ay demanda niya ito ng harassment. Nai-imagine ko ang ganoong eksena. Bagay nga sa isang tulad ni Xiaoting na malamig. At saplada ang magsabi ng ganoong mga salita. Zhao, huwag mong kainggitan ang amo mo. Maganda ka rin naman. Sa tamang panahon, ipapakilala kita sa mga gwapong kakilala ko. Kung gayon, salamat na agad, Kuya HN. Pagkatapos kong mag-time out, dumaan ako sa supermarket. Masyado akong naging abala kamakailan. Mula nang lumipat ako sa inuupahan kong apartment, hindi pa ako nakapagluto para sa sarili ko. Dala-dala ko ang mga pinamili ko papasok sa elevator. Noong pasara na ang pinto, biglang may pumindot sa labas. Muling bumukas ang pinto ng elevator. Nang makita kong lumitaw si Xiaoting, bahagya akong nagulat. Nakita kong hindi man lang niya ako tiningnan, kaya nagpanggap na lang din akong hindi siya kilala. Siya, bakit hindi siya pumindot ng floor sa elevator? 12. Ibig sabihin ba nito ay magka-floor kami? Hindi kaya alam niyang dito ako nakatira. Di ba sabi niya, hindi siya nakikipag-fling sa katrabaho. Pakol na babae, tahimik pero malandi. Ang inuupahan kong apartment ay nasa ika-6 na palapag. Pagdating ng elevator, ako ang unang lumabas. Pero sa gilid ng aking mga mata, palagi kong tinitingnan ang mga kilos ni Xiaoting. At gaya ng inaasahan, sumunod din siya palabas. Pagkatapos kong maglakad ng ilang hakbang sa pasilyo, bigla akong lumingon at hinarap ang babae. Siguro hindi inaasahan ni Xiaoting na haharap ako, kaya hindi siya agad nakahinto. Bigla siyang bumangga sa dibdib ko. Mabilis na umatras si Xiaoting ng ilang hakbang. Nang makita ko kung paano niya ako iwasan na parang may sakit akong nakakahawa, naiinis ako na natatawa. Ibinaba ko ang mga dala kong pinamili at humakbang papalapit. Hindi na umatras si Xiaoting. Tiningnan niya ako ng diretso. Anong ginagawa mo? Tiningnan ko siya mula sa itaas. Pumasok ang liwanag mula sa bintana sa labas. Tumama sa kanyang malamig na mukha, na nagbigay ng pakiramdam na siya'y marupok. Naalala ko ang gabi na yun kung kailan kami nagkaintindihan. Dahan-dahan kong dinilaan ang aking labi. Bahagya siyang sumimangot. Ye Chen, umayos ka nga, sabi ko habang nakatingin sa babae. Para bang may itinatago ang kanyang mga mata. Pasensya na. Naalala ko yung hitsura mo noong kumakain ka ng cherry. Namula ang pisngi ng babae. Nanginginig niyang sinabi, kung may sasabihin ka, sabihin mo na. Naalala ko ang nangyari nung gabing yun, kung hindi lang talaga sila magkamukhang magkamukha. Aakalain kong may split personality siya. Anong pinagkukunwari mo dyan? Hindi ba't hinahanap mo ako? Di ba sabi mo ayaw mo ng katrabaho bilang ka-fling? Bakit mo ako sinundan dito, ha? Hindi ko inaasahan na ganito ka-proactive si Captain Xiao. Pumunta pa talaga sa bahay ko. Bitawan mo ako. Nakita ko si Xiaoting na naglakad papunta sa apartment sa tapat ko, nag-input ng password, at pumasok. Isang malakas na kalabog, at nagsara ang pinto. Natulala ako. Doon ko lang naintindihan na hindi pala ako sinusundan ni Xiaoting. Kundi, doon na talaga siya nakatira sa tapat ko. Biglang umugang ang isip ko. Namyo lang namula ang mukha ko. Huminga ako ng malalim. Kinuha ang bag sa sahig, at mabilis na tumakbo papasok sa apartment ko. Tumakbo ako papasok sa banyo at naghilamos ng malamig na tubig. Pagkaraan ng ilang sandali, nawala na rin ang init sa mukha ko. Habang kumakain, nakipag-chat ako sa kaibigan kong si Sia Yibay. Kinagabihan, blinak ko na siya. Sabi nila, ang pagmamahal ay parang pag-aalaga ng bulaklak. Para sa akin, si Funian yan ay parang herbicide. Sino mang lumapit sa kanya, minamalas. Tol, huwag kang mag-isip ng ganyan.
Huwag mong lahatin ang mga babae dahil lang sa isang manloloko. Sumagot ako, okay na okay lang ako. Sa mga babae, basta maganda, pwedeng jawin. Pero kung papakasalan mo, nuji ka na. Huwag kang mag-alala. Tumawag ang nanay ko. Pinapauwi niya ako para maghapunan sa weekend. Maria. Sige, naintindihan ko. Sa weekend, di ba? Sige, uuwi ako para maghapunan. Pagkatapos ng tawag, akmang makikipag-chat ulit ako kay Sia Yibay. Teka, tiningnan ko ang app. Bigla kong napansin, teka, yung message na sinagot ko. Wala sa chatbox namin ni Sia Yibay. Lumabas ako sa chatbox. Nakita ko na may 99 plus na mensahe sa group chat ng trabaho. Binuksan ko ito para tingnan. Chen Ying, bigo ka ba sa pag-ibig? Natulala ako. Hindi ko sinasadyang na-send pala sa group chat ng trabaho ang mensaheng yun. Gusto ko sanang i-delete, pero hindi na pwede. Dahil sa sinabi ko, nagkagulo ang group chat. Gusto ko nang mamatay sa hiya. Pwede pa kayang umalis sa group ngayon? Nag-scroll ako sa chat history. Psychological counselor, ngiti, isang komento ang nakakuha ng atensyon ko. Sa susunod, huwag ka nang kukuha ng kwarto, ha? Dahil sa mga filter na yan, binibigyan mo ng masamang imahe ang police station natin. Napangiwi ako sa galit. Kailangan ba talagang ganito kalaki ang galit sa akin? Hayaan mo na, bago lang naman ako sa police station na ito. Hindi ko kailangang makipagtalo sa mga tao sa group chat. Naalala ko na na-add ko na sa WeChat sina Cheng Lei at Song Ching. Pero hindi ko pa na-add si Xiaoting, kaya hinanap ko ang WeChat niya sa group. Isinulat ko ang pangalan ko sa note at nag-send ng friend request sa kanya. Kapag may WeChat na kami, mas madali na kaming makakapag-usap para sa trabaho. Pumunta ako sa kusina para maghugas ng plato. Pagkatapos, kinuha ko ang cellphone ko para tingnan kung may update kay Xiaoting. Hindi pa rin niya tinatanggap ang friend request ko. Isinampay ko ang mga nilaban kong damit sa balkonahe. Naligo ulit ako. Tiningnan ko na naman ang cellphone ko. Hindi pa rin niya tinatanggap. Nagsimula na akong mainis. Anong problema ng babaeng to? Sinasadya niya bang hindi ako i-add? Ayokong manghula-hula. Dumiretso ako sa apartment sa tapat at kumatok sa pinto. Pagkatapos ng ilang katok, bumukas ang pinto. Kakaligo lang yata ng babae. Bakat na bakat ang hubog ng katawan niya sa suot niyang damit. Naalala ko ang nangyari nung gabing yun. Anong kailangan mo? Huwag kang ang maging masungit. Ano, bitin ka ba? Huwag kang shumensing, haha. Anong drama to? Nagpapanggap na di tayo magkakilala. Nakakatawa siyang tingnan habang nagseseryoso. Kabisado ko pa nga kung ilang nunal meron ka. Wala akong nunal. Kung ganun, ipakita mo sa akin. Titingnan ko kung meron nga o wala. Itinukod niya ang kamay sa dibdib ko para pigilan akong lumapit. Ye Chen, hindi gagana sa akin yung mga ganyan mo. Sa pagkakaalam ko, gustong gusto mo nung gabing yun. Walang hiya kang lalaki. Halos matawa na siya sa inis. Hindi ba't ikaw ang nagsabing walang pananagutan? Bakit, binabawi mo na ba? Huwag mo na akong landiin. Wala akong interes sa'yo. Walang interes. Bakit ang bilis mo nung araw na yun? Sa buong katawan mo, bibig mo lang talaga ang matigas. Ano ba talagang kailangan mo sa akin? Kinuha ko ang cellphone ko. Mahigit 1 oras na mula nang i-add kita sa WeChat. Sinasadya mo bang hindi i-accept? O nagkukunwari ka lang na hindi mo nakita? Kahit hindi na tayo maging magkaibigan, kailangan pa rin nating mag-usap tungkol sa trabaho sa WeChat, di ba? Pagkasabi ko niyan, lumapit ako para bumulong kay Xiaoting. O baka naman gusto ni Captain Xiao na paghaluin ang trabaho at personal na buhay. Nakasandal si Xiaoting sa hamba ng pinto. Napadaan ang tingin niya sa abs ko, at may naalalang mga eksenang hindi dapat isipin. Bigla siyang nakaramdam ng init. Ginamit niya ng bahagya ang lakas sa kanyang palad, para itulak ako palabas. Ia-accept din kita mamaya. Muntik nang tumama ang matangos kong ilong sa pinto. Buwisit na babae, ang init talaga ng ulo. Naghintay pa ako ng halos kalahating oras sa tapat ng apartment niya. Saka lang in-accept ni Xiaoting ang request ko. Masungit at saplada talaga, para talagang pusa, sa isang madilim at makipot na eskinita. Isang lalaking maraming sugat ang tumatakbo ng walang direksyon. Mahigpit siyang sinusundan ng ilang lalaki sa likuran. Halos hindi na siya makahinga sa pagtakbo. Pero sa huli, nahuli pa rin nila siya. Sa katahimikan ng gabi, tanging ang sigaw lang ng lalaki ang maririnig.
Nakahandusay ang lalaki sa malamig na kagubatan. Kumalat ang malaking mantsa ng dugo sa kanyang katawan. Nanlalaki ang kanyang mga mata. Isang malakas na dagandong. Kumulog ng malakas sa labas. Idinilat ko ang aking mga mata at bigla akong napabangon sa kama. Basang-basa ng malamig na pawis ang suot kong pantulog. Halos lumabas ang puso ko mula sa dibdib ko. Habang mahimbing na natutulog si Xiaoting, nakarinig siya ng katok sa pinto. Dahil sa iniimbestigahang kaso, hindi siya nakakapagpahinga ng maayos. Sa wakas, nakatulog din siya ng ilang oras. Pero ginising na naman siya. Kaya medyo iritado siya. Nang tumigil ang katok, akala niya bumalik na ako sa apartment ko sa tapat. Pero biglang tumunog ang video call sa cellphone niya. Hindi ito sinagot ni Xiaoting. Tumayo siya at lumakad papunta sa pinto. Ye Chen, pwede bang tigilan mo na yan? Tanong ni Xiaoting habang nakakunot ang noo. Anong nangyayari sa'yo? Captain Xiao. Pwede ba akong matulog dito sa iyo ngayong gabi? Hindi pwede. Wala akong gagawin sa'yo, gusto ko lang na may kasama. May bahid ng pag-uusisa sa mga mata ni Xiaoting. Huwag mong sabihin bilang isang forensic, natatakot ka. Nang makita kong hindi na niya ako tinataboy, mabilis akong pumasok sa bahay. Itinuro ni Xiaoting ang guest room. Dito ka sa kwartong to matulog. Hindi ko pinansin si Xiaoting at dumiretso ako sa master's bedroom. Nakita ni Xiaoting ang kapangahasan kong pumasok sa master's bedroom. Tumakbo siya para habulin ako. Ye Chen, sinabi ko na ayoko nang maulit pa ang nangyari sa ating magkatrabaho. Team Leader Xiao, bakit puro kalaswan ang laman ng isip mo? Wala naman akong balak na may gawin ulit sa'yo. Huwag kang mag-asyom. Hating gabi na, may isang lalaking kumakatok sa pinto ko. Matutulog sa master's bedroom ko, tapos sasabihin mong huwag akong mag-isip ng kung ano-ano. Huwag kang mag-alala, masama ang mood ko ngayong gabi. Hindi na kita kukulitin. Pumili ka, sasamahan mo ako sa kama, o matutulog ka sa sahig. Matulog sa sahig, asa ka pa. Pupunta na ako sa guest room. Biglang kumulog ng malakas sa labas. Lalo akong namutla, Team Leader Xiao, alang-alang sa pinagsamahan natin noon. Pwede bang dito ka na lang para samahan ako? Nag-alinlangan ng babae ng ilang sandali. Tumalikod siya at pumasok sa walk-in closet, kumuha ng kumot, at inilatag sa tabi ng kama. Tinitingnan ko si Xiaoting na mas pinili pang matulog sa sahig kaysa tumabi sa akin sa kama. Sa inis ko, humiga na lang ako at natulog. Darating din ang araw. Pinatay ang ilaw at nagdilim ang kwarto. Pero saglit lang, mula sa kama ay lumipat agad ako sa higaan niya sa sahig. Akmang sisipain na sana ako ni Xiaoting palabas. Nang yakapin ko siya gamit ang dalawang kamay. Huwag mo kong itulak. 2 taon na ang nakalipas, palihim na umuwi ang kuya ko para sa kasal ko, pero di sinasadyang nasundan siya ng mga kriminal na nagdududa sa pagkatao niya. Brutal nila siyang sinaktan at itinapon na parang basura sa isang ilang na lugar. Undercover agent ang kuya ko. Kung hindi lang dahil sa pag-uwi niya para bigyan ako ng regalo sa kasal. Hindi sana siya natiktikan. Mas gugustuhin pa ng mga masasamang loob na yun na makapatay ng mali. Kaysa palagpasin ang kahit kititing na hinala, hindi pa nawawasak ang sindikatong yun. 1 taon na akong nag-apply sa superior ko para sa isang undercover mission, pero hindi pa sapat ang kwalifikasyon ko. Sabi ng leader, kailangan ko pa raw magsanay ng 1 o kalahating taon bago sumabak sa special training para sa mga undercover. Mas matapang ka kaysa sa inaakala ko. Para maging payapa ang buhay, kailangang may isang sumusuong sa panganib. Ang kuya ko ang inspirasyon ko. Sana balang araw, ako mismo ang makahuli sa mga kriminal na pumatay sa kuya ko. Tumingin ako kay Xiaoting. Ikaw, Kapitan Xiao, bakit ka pumasok sa ganitong trabaho? Huwag mo nang sabihin kung hindi ka komportable. Ipinikit ni Xiaoting ang kanyang mga mata, tinatago ang emosyon sa likod ng mga ito. Para sa isang taong napakahalaga sa akin. Agad akong nag-abang sa susunod niyang sasabihin. Pakiramdam ko may kwento sa likod noon. Pero wala nang kasunod.
Ye Chen, aksidente lang ang nangyari sa bar nung gabing yun. Hindi ako makikipagtalik sa'yo. Kaya tigilan mo na yang pagnanasa mong paglaruan ako. Paglaruan siya, saang mata mo nakita na gusto ko lang siyang paglaruan. Akala ko hindi na ako makakatulog ngayong gabi, pero naamoy ko ang pamilyar na amoy mula sa kanya. Unti-unting bumigat ang talukap ng mga mata ko. At dahan-dahan ding pumikit. Paggising ko sa umaga, wala na si Xiaoting sa tabi ko. Inayos ko ang kumot ni Xiaoting at lumabas ng kwarto. Pagdaan ko sa kusina, nakita ko si Xiaoting na may manipis na baywang at mahahabang binti. Nakatayo sa harap ng counter at naghahanda ng almusal. Wow, marunong din palang magluto ng almusal si Captain Xiao. Mukhang sanay na sanay. Dalhin mo pabalik sa apartment mo at doon ka kumain. Tinaasan ko siya ng kilay. Hindi ba pwedeng dito na lang kumain kasama ka? Hindi pwede. Ganyan mo ba ako kayo? Ye Chen, sa tingin mo ba ay sobrang charming mo? Na lahat ng babaeng landiin mo ay matutokso sa'yo. Anong problema nito? Ang init naman ng ulo mo ang aga-aga. Kung hindi ka natokso, bakit ka natulog sa tabi ko noong gabing iyon? Pinilit ba kita, kung ganyan ka kakumpiyansa sa sarili mo? Bakit na ang babae pa rin ang dati mong asawa? Labas. Di lalabas. Akala mo naman patay na patay ako sa'yo. Galit akong umalis. Inayos ko ang mood ko bago pumasok sa trabaho. Malapit na akong malate. Pagpasok ko sa office building, nagmadali akong pumunta sa elevator at pinindot ang button. Maraming tao sa loob ng elevator, kasama na yung babaeng nakaaway ko kaninang umaga. Nakita niya akong pumasok sa elevator. Ni hindi man lang niya ako sinulyapan. Hindi ko rin siya tiningnan. Si Chen Zhao, na nasa sulok ng elevator, ay kumaway at binati ako, Kuya A. Cheng, ang gwapo mo ngayon. Salamat. Umorder ako ng kape, ililibre ko kayo mamaya. Paglabas ng elevator, hindi pa rin kami nagtinginan ni Xiaoting. Dumating na ang kape, kumuha na lang kayo. Lahat ng taga-forensic department at criminal investigation team sa opisina ay mayroon. Pumasok si Chen Zhao sa opisina ni Xiaoting dala ang kanyang kape, HMM. Boss, si Kuya A. Cheng, ang bait-bait na, ang yaman-yaman pa. Branded pa ang kapeng inilibre niya sa atin. Kanina sa elevator. Naramdaman ko nang may mali sa inyo ni Kuya A. Cheng. Nag-away ba kayo, tungkol sa kaso? Tiningnan ni Xiaoting ng masama si Chen Zhao. Hindi ko ba kayang bumili ng sarili kong kape? Kailangan ko pa ba talagang inumin ang binili niya? Boss, hindi yun ang ibig kong sabihin. Curious lang ako, kagagaling lang ni Kuya A. Cheng sa unit natin, bakit kayo nag-away agad? Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Ang sarap talaga. Boss, pwede na bang isara ang kaso ni Jiang Ning? Huwag munang isumite ang final report. Pakiramdam ko may kulang sa testimonya ni Xu Bain iyan. Umiinom ako ng kape habang nakasandal sa hamba ng pinto ng opisina. Napataas ang kilay ko sa narinig. Pumasok ako at inilagay ang isang test report sa harap niya. Nagkataon lang, pakiramdam ko rin may mali. Ito ang carpet fiber na nakuha mula sa sulok ng study room ni Xu Bain iyan. Tugma ang resulta sa fiber na galing sa linang ng malita ng bangkay ni Jiang Ning. At saka sa fiber, mayroon pang naiwang kaunting nail glue ni Lin Chen. Kinuha ni Xiaoting ang report at mabilis na binuklat. Ang ibig mong sabihin, kasabwat din si Lin Chen sa krimen. Tumango ako. Ganito ang sinasabi ng data sa report, sabi ni Xu Bain iyan. Nagawa niya lang daw ang pagpatay dahil sa bugso ng damdamin, pero pinapatunayan ng fiber na ito. Na noong gabing iyon, nasa lumang bahay din si Lin Chen. Hindi lang siya nanunood. Kasabwat siya. Ihanda agad ang interrogation room, ipatawag si Lin Chen. Ngayon, dalhin ang lahat ng ebidensya. Agad na ipinatawag ni Xiaoting si Lin Chen. Noong una, nagkunwari pa siyang inosente. Naloko niya ako, sabi niya tatakutin lang daw niya si Ate Jiang Ning. Pero nang ailapag ni Xiaoting ang ebidensya ng nail glue at ang CCTV footage, na nagpapakitang nasa paligid siya ng lumang bahay noong oras ng krimen. Biglang gumuho ang paninindigan niya.
Napaupo siya sa silya at inamin ang lahat. Noong gabing iyon, nagtatago pala si Lin Chen sa isang kwarto sa lumang bahay at narinig ang pagtatalo ni na Jiang Ning at Xu Banian. Nakita niya pang ang inilabas ni Jiang Ning ang video ng pagtataksil kaya kinuha niya ang crystal ashtray sa sala. Ibinigay niya ito kay Xu Banian, at noong sinasakal na si Jiang Ning at nagpupumiglas, mariin niyang hinawakan ang mga kamay at paa nito. Nang mamatay si Jiang Ning, siya rin ang tumulong kay Xu Banian na isilid ang bangkay sa malita at linisin ang mga bakas sa crime scene. Dahil sa matibay na ebidensya, si Xu Banian at Lin Chen ay kinasuhan ng murder. Opisyal silang inaresto. Naghihintay sa kanila ang mabigat na parusa ng batas. Naglabas ng anunsyo ang Yekeng University na tanggal na siya. Nang malaman ito ng mga magulang niya, hindi na sila makaharap sa mga tao sa kanilang baryo. Ang anak naman ni Lin Chen ay lalaki ng walang mga magulang na gumagabay sa kanya. Nang malaman namin ang resulta, nakahinga kami ng maluwag. Gama ng pakiramdam namin. Ang ganitong ginhawa ay mas totoo kaysa sa paglutas ng kahit anong kaso. Tuluyan nang nagsara ang kaso ni Jiang Ning. Ang relasyon naman namin ni Xiaoting ay nananatiling tensyonado. Nakikita ito ni na Chen Zhao. At nag-aalala sila. Lagi silang naghahanap ng paraan para pagbatiin kami. Pero laging nauudlot dahil sa masamang tingin ni Xiaoting. Ganito lang lumipas ang mga araw. Makalipas ang kalahating buwan, may natanggap na mahirap na kaso ang istasyon. Isang bangkay ng lalaki ang natagpuan sa isang abandonadong pabrika sa labas ng syudad. At ang kasong ito, konektado pala sa criminal organization na pumatay sa kuya ko. Sa wakas, inaprubahan ng nakatataas ang undercover application ko para magpanggap akong doktor sa black market. Para makapasok sa criminal organization at mangalap ng ebidensya. At ang pinuno ng operasyong ito ay si Xiaoting. Gabi bago ang operasyon, ipinatawag ako ni Xiaoting sa opisina niya. Pasok, Captain Xiao, pinapatawag niyo raw ako. Sa ilalim ng ilaw, mas naging malumanay ang kanyang itsura. Hindi na siya ang laging seryosong police captain. Ye Chen, delikado ang misyong ito. Kailangan mong protektahan ang sarili mo. Laging unahin ang kaligtasan. Huwag kang mag-alala, matibay ang buhay ng forensic mo. Isa pa, nandyan ka naman sa labas para sumuporta, Captain Xiao. Paano naman ako mapapahamak? Hoy, anong mo? Umayos ka nga. Dalhin mo to. Kapag may nangyari, magpadala ka agad ng signal. Hindi madali ang buhay bilang undercover. Sobrang mapaghinala ang pinuno ng sindikato. Paulit-ulit niya akong sinubukan, inutusan pa niya akong alisin ang traidor sa kanilang grupo. Para subukan ang katapatan ko. Sa tuwing nalalagay ako sa panganib, naiisip ko ang pag-aantay ni Xiaoting sa labas, naiisip ko ang malagim na pagkamatay ng kuya ko. Kaya nagtitiis ako at nagpapakatatag. Sa loob ng 3 buwan. Sa wakas ay nakakalap ako ng pangunahing ebidensya laban sa sindikato at natukoy ko na rin ang kanilang tagpuan. Ang operasyon ay itinakda sa isang maulang gabi, kaparehong-kapareho ng panahon noong araw na naaksidente ang kuya ko. Ang lugar ng transaksyon ay puno ng mga nakaabang. Pinangunahan ni Xiaoting at ng kanyang mga tauhan ang pagsalakay. Habang ako naman ay sumusuporta mula sa loob. Sa gitna ng kaguluhan, nakilala ako ng pinuno ng sindikato. Itinaas niya ang kutsilyo at sinugod ako. Sa bingit ng kamatayan, sumugod si Xiaoting para salagin ang saksak para sa akin. Hinilas ng talam ang kanyang uniforme. Nag-iwan ito ng mahabang sugat sa kanyang braso. Nagdilim ang paningin ko sa galit. Agad kong itinumba ang pinuno sa sahig at sunod-sunod na sinuntok sa mukha. Hanggang sa inawat na ako ng mga pulis. Habang tinitingnan ko ang sugat sa braso ni Xiaoting, labis akong nasaktan para sa kanya. Tanga ka ba? Hindi ka ba marunong umilag? Pero ngumiti lang siya at itinaas ang kamay para panasan ang dugo sa aking mukha. Ako ang kapitan. Tungkulin kong protektahan ang mga miyembro ko. At para sa akin, hindi ka lang basta miyembro. Tumingin ako sa kanya. Puno ng sinseridad ang aking mga mata. Xiaoting, mula noong gabing nakilala kita sa bar pagkatapos ng makipaghiwalay. Hanggang sa kaso sa Qingshan Lake, sa pagsasama natin sa trabaho, at nitong nakalipas na 3 buwan. Araw-araw kitang iniisip.
Iniisip ko na kailangan kong bumalik ng ligtas para makita ka. Ikaw lang palagi ang nasa puso ko. Hindi ako nakikipaglaro-laro sa'yo. Gusto kitang makasama habang buhay. Agad na namula ang mga mata ni Xiaoting. Iniiwas niya ang kanyang mukha, pero pilit ko itong iniharap sa akin. Hindi niya ako itinulak, sa halip ay ipinulupot niya ang mga braso sa aking leeg. Tinugon niya ang matagal nang hinihintay na halik, hamangin ng malakas kasabay ng ulan. Pero hindi nito kayang pawiin ang init sa aming mga puso. Ang sindikato ay tuluyan ng nabuwag. Lahat ng pumatay sa kuya ko ay nahuli na. Hinatulan sila ng korte ng parusang kamatayan. Kuya, naipaghiganti na kita. Lahat ng nanakit sa iyo ay natanggap na ang kanilang karampatang parusa. Ngayon, sa wakas ay maaari ko nang kalimutan ang lahat. At mamuhay ng maayos. Tumayo si Xiaoting sa aking tabi. At dahan-daang hinawakan ng aking kamay. Ang init ng kanyang palad ay nagbigay sa akin ng matinding kapanatagan. Pagkatapos ng kaso, sa wakas ay naging malinaw na rin ang relasyon namin ni Xiaoting. Matagal nang may napapansin ang mga kasamahan namin sa istasyon, kaya nagsimula na silang manukso. Hinayla pa ako ni Chen Zhao at sinabing magpa-blowout ako. Tiningnan kami ni Suyi, ngumiti at binati kami. Umalis si Xiaoting sa inuupahan niyang apartment at lumipat na sa akin. Nagsimula na kaming magsama, sa aming araw-araw na pagsasama. Ikinwento sa akin ni Xiaoting ang dahilan kung bakit siya naging pulis, ito ay para sa kanyang ama. Isang veteranong investigador na namatay sa tungkulin. Gusto niyang ipagpatuloy ang hindi natapos na misyon ng kanyang ama. Ang protektahan ng kapayapaan sa lugar. Niyakap ko siya, at ibinulong sa kanyang tainga, mula ngayon, kasama mo na akong magbabantay. Pagkalipas ng 1 taon, sa harap ng aming mga katrabaho sa istasyon, nag-propose ako kay Xiaoting. Xiaoting, isa akong medico-legal. Sanay na akong makakita ng buhay at kamatayan, pero ang tanging kinatatakutan ko ay ang mawala ka. Sa buong buhay ko, gusto kong maging kalasag mo. Para protektahan ka sa lahat ng pagsubok, pakakasalan mo ba ako? Lumuha si Xiaoting habang tumatango, iniabot niya ang kamay niya para isuot ko ang singsing. Sa ilalim ng sikat ng araw, ang ngiti niya ay malumanay at nakakasilaw. Wala na ang dating lamig at pagiging malayo niya. Naging simple lang ang kasal namin. Pamilya lang namin at mga katrabaho sa istasyon ang inimbitahan. Si Chen Zhao ang bridesmaid at si Song Qing naman ang best man.